Nakahinga na ba ng maluwag yung mga nakatanggap ng maleta? Yung mga pinangalanan ng mga dating ex-Marines. Kasi kahapon lang may 4 na dating bodyguard ni Saldico na di umano sila yung taga-deliver ng mga maleta, binawi na yung kanilang unang affidavit at bumaliktad na. Kaya nga merong isa 'di ba, na napangalanan nagpasalamat talaga ng husto at abot tenga ang kanyang ngiti dahil sa pagbaliktad na to. Kaya ang tanong dito, malaki kaya ang magiging epekto nito dahil bumaliktad itong 4 na dating bodyguard ni Zaldico? Sa tingin natin mga kababayan wala itong magiging malaking epekto kasi nakita na ng taong bayan kung paano ninyo inimbestigahan ang issue ng flood control. Kasi kung gusto talaga ninyong malaman kung sino yung mastermind at buong pangyayari sa flood control, noon pa sana inimbestigahan na yan. Hindi dinidelay, hindi pinipili kung sino ang iimbestigahan, at hindi dapat kino-cover up. Nabigyan ba ng formal na platform for investigation itong pahayag ng 18 ex-Marines? Walang proper investigation doon sa mga istorya o mga pahayag na binitawan nila. Kaya noong nagsalita sila doon sa Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Marcoleta at Alan Peter Cayetano, ay naibulalas na nila doon lahat ng mga impormasyon na dapat malaman, or meron pang mga impormasyon na hindi pa nababanggit. Pero ang nakita ng tao may katotohanan yung sinasabi ng 18 ex-Marines. So kahit bumaliktad itong 4, hindi naman na ito bago kasi dati naman na meron ng bumaliktad na dating Marines. Ang dahilan, kagaya din ng dahilan nila, tinakot sila at binigyan din ng pabuya. O sino siya? Panoorin nyo to. Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya plus nabigyan siya ng pabuya. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Gutesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Gutesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Gutesa. Telefon, lumilipat pa. Hello? Ilanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Nakasama mo po. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record ka, pinag-record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarikot ako na. Ano sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, pinigyan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi matotoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defenso. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, mamayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya, wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Umartes. Yun lang mo nakalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo.
Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi na sabi yun. Parang Gitna? 9 sa 20 yung kita ko doon. Tapos may unang 20 mo. Ang number. Ba't ang haba naman? Sila po nga eh. Pero yung update mo nung una, nandun pa yon. Wala yung iba. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? Sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadali daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Hmm. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan. Gusto ko naman tulog-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako sakali, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte. Pabantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam po. Plano nila sa akin eh. Kaya dun sa mga natutuwa ngayon sa pagbaliktad ng 4 na Marines na ito, akala nila safe na sila. Dun sila nagkakamali. Kasi namarkahan na kayo ng mga Pilipino kung sino kayo na nagtatago sa likod ng maleta.